Magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko lang po magbahagi po ng salita po ng Diyos. Pero wag po kayong mag-alala, hindi po ako manghihingi ng kahit na ano po sa tao. Sabi po ng Bible, kung ang kaligtasan po ng ating kaluluwa, tinanggap natin ng walang bayad, so ibahagi din po natin sa ating kapwa ng walang bayad. So that's why naglakas po ng loob, hindi para kumita ng pera, kundi po para tupdin ang utos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa. So bilang pag-ibig sa kapwa, nais ko pong ibahagi yung napaka-importanting bagay na hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng sanlibutan. At yun po ay kung paano natin matitiyak anytime na dumating sa atin yung kamatayan, sa langit patutungo yung ating kaluluwa at hindi po sa lugar ng impyerno. Ang sabi po ng Bible sa James chapter 4 verse 14, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Sabi po ni Apostle James, ang buhay po natin ay parang usok, maigsi lang po ang buhay po ng tao. Sabi naman po ni Isaiah sa chapter 40 verse 7, the flower fadeth, the grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it, surely the people is grass. So inihalin tulad po ni Propeta Isaiah na ang buhay ng tao ay parang damo at bulaklak. Mabilis din pong namamatay at nalalanta. So sabi po ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So may katalagahan po na kamatayan ang bawat isa sa atin, bagamat hindi natin alam kung kailan darating yung bagay na yon, hindi natin alam kung sa paano pamamaraan ng Diyos gagawin, pero isa po ang sigurado, darating po yung katalagahan ng kamatayan sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, dito po sa talatang ito ay tinuturo po ng Bible na dapat maghanda po tayo. Paghandaan po natin yung patutunguhan natin into eternity. Sa eternity po may dalawa lang pong lugar, langit lang po at impyerno. So ayaw natin sa lugar ng impyerno, lahat po tayo ay gusto sa langit, pero sinabi po ng Bible na sindami pa rin ng buhangin sa dagat ang pupunta doon sa kapahamakan sa lugar ng impyerno. Kaya nga, kung paano po natin, ang Bible po ay nagtuturo kung paano natin maiiwasan ang kapahamakan sa impyerno. Simple lang po ang kaligtasan, sapagkat sabi ng Bible, regalo po ito ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for by grace are ye saved through faith, in that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Sabi po ng Bible, regalo po ng Diyos ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang regalo po hindi pinaghihirapan. Ang Diyos po ay nag-o-offer po sa atin ng regalo po ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang kailangan lang po natin gawin, tanggapin po natin. Ano man regalo na ibigay ng iyong kapwa sa iyo, maliit man yan o malaking regalo, kung hindi mo tatanggapin yan, hindi po mapapapunta sa iyo yan. Pero ang Diyos po nag-o-offer ng regalo na buhay na walang hanggan. So tanggapin po natin ito. May ilang pong bagay na dapat po nating maunawaan at malaman kung paano po natin matiyak ang langit. Una po, sabi ng Bible, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Yan sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala. Pag sinabi pong lahat, kasama ako doon, kasama kayo doon, walang exemption. Sabi ng Bible, for all have sinned. Ang lahat ay nagkasala. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, for there is not a just man upon earth that doeth good and sin it not. Sabi po ng Bible, walang kahit yung mga gumagawa ng mabuti, nagkakasala rin. So ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, tama ang motibo ng iyong puso, wala kang hinihinging kapalit, nagkakasala ka rin. Nangangaral ka ng salita ng Diyos, nagkakasala ka rin. Kaya nga, kung ako lang at kayo ang magbabayad ng inyong kasalanan, magpapangita tayo doon lahat sa lugar ng impyerno. Pero salamat po, may nagbayad na po ng ating kasalanan. So hindi na po tayo ang magbabayad, sapagkat sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May dalawa pong uri ng kamatayan na itinuturo ang Biblia, physical death at spiritual death. Mayroon pong first death
may second death. Ang first death po dito sa lupa, mararanasan natin lahat yon. Pero ang second death, pwede po natin hindi maranasan kung tatanggapin lang po natin ang Panginoong Jesucristo sa pananampalataya. First death, ang death or kamatayan po sa Bible, ang ibig sabihin po niyan ay pagkahiwalay. First death, hihiwalay yung ating kaluluwa sa ating katawang lupa. Ang second death po, hiwalay yung kaluluwa natin sa Diyos. Dahil tayo ay makasalanan, ang Diyos ay perfectong Diyos, ang langit ay perfectong lugar, ni katiting na bahid ng kasalanan ay hindi pwede makapasok doon sa lugar na yon. Kaya nga, dahil tayo ay makasalanan, hindi tayo po pwede sa lugar po na yon. Kaya nga po, magpasalamat po tayo na may nagbayad na ng ating kasalanan. Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinner, Christ died for us. Si Jesus Christ na po yung ipinako sa krus, namatay, inilibing, ngunit yung pangatlong araw ay muling nabuhay upang pagbayaran lahat ng ating kasalanan. May nagbayad na po ng ating kasalanan, ang kailangan na lang po natin gawin, tanggapin po natin ito. So, sa pananampalataya, tatanggapin po natin sa pananampalataya. Ang pananampalataya po, yung maniniwala ka kahit hindi mo nakita, yung pagpapakahirap ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pananampalataya po ay yung mga pagtitiwala sa mga bagay na hindi po natin nakikita. So ang prinsipyo po ng sanlibutan, to see is to believe. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Ganun po ang tao, ganun po tayo dito sa mundo. Pero iba po ang Diyos, iba po ang prinsipyo ng Biblia. Believe and you will see. Ang principle po ng Bible is maniwala ka muna at makikita mo. So, yun po yung pananampalataya. Tanggapin po natin na may nagbayad na ng ating mga kasalanan. Hindi na po tayo magbabayad sapagkat may nagbayad na. Sabi po ng Bible sa Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano ka tumatawag? Sa pananalangin. Sa Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Sabi ng Bible, kung ikukumpisal ng iyong bibig, tinatanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos, maniniwala ka na siya ay binuhay ng Diyos Ama sa kanyang pagkaligtas pagkatapos ng 3 araw, sabi ng Bible, ikaw ay maliligtas. Sabi ng Bible, sino man ang tatawag, maliligtas. Paano ka tumatawag? Mananalangin. So ngayon pong oras na ito, hilingan ko po ang bawat isa na saglit pong yumuko ang ulo at pumikit ang mata bilang paggalang sa Diyos, tayo po ay tatawag sa panalangin. Kung nais mo pong tanggapin ang Panginoon, malaya ka pong magagawa ang bagay na ito. Kung ikaw ay nahihiya at papayagan tayo ng Diyos na makarating pa sa ating mga tahanan ng buhay, pwede sa bahay mo gawin ang bagay na ito. Pero, bakit pa natin hihintayin sa bahay? Pwede na po natin tawagan ng Panginoon sa oras po na ito. Igagayad ko po ang bawat isa sa panalangin ng pagsisisi na pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. May kasamang pagsisisi ng ating mga kasalanan. Hindi ka po ililigtas ng panalangin na gagawin ko. Ang magliligtas po sa iyo, yung puso mo, yung gagawin mong pagtanggap. God is omniscient God, God is all-knowing God. Alam niya lahat ng laman ng ating puso at isipan, alam niya yung ating nakaraan, alam niya yung ating patutunguhan. So wala tayong maitatago sa Kanya. Kung tatanggapin mo siya ngayon, ang Diyos na lang at ikaw ang nakakaalam. So, hilingan ko po ang bawat isa, nasaglit ko yung muko ang ulo, pumikit ang mata, pwede ka pong mangumpisal ng iyong bibig kasama ang iyong puso sa oras po na ito. Ito po yung ating panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. Naunawaan ko na ako isang taong makasalanan at kung ako lang po ang magbabayad ng aking mga kasalanan ay sa impyerno ko pa rin po ito pagbabayaran. Pero maraming salamat po. Ang Panginoong Hesus na ang nagbayad ng lahat ng aking kasalanan. Siya po ay pinako sa krus, namatay, inilibing, ngunit ng pangatlong araw ay muling nabuhay upang pagbayaran lahat ng aking kasalanan. Pinagsisisihan ko na po lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas
ng aking kaluluwa. Salamat po sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ganun lang pong kasimple. Napakadali po ng kaligtasan. Hindi po tayo pinapahirapan ng Diyos. Sapagkat sabi ng Bible sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Sabi ng Bible, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya pinahirapan ang tao na maligtas. Ang dahilan kung bakit marami pupunta sa impyerno, kasi mataas po ang pride ng tao. Ayoko niyan. Matalino ako, mayaman ako, kilala akong tao, ayaw ko nang isinishare mo. Ayaw ko ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang isang pinakapangit at pinakamasamang magagawa ng isang tao sa sanlibutan ito, yung i-reject ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng Bible, kapahamakan po doon sa lugar ng impyerno. So ngayon po, kung tumanggap ka sa Panginoong Jesus, sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." So anak na po tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos nung tinanggap natin ang Panginoon. Alam mo yan, alam ng Diyos kung tumanggap ka ngayon sa oras na ito. Sabi ng Bible, anak ka na ng Diyos. Ang anak po ng Diyos kapag namatay, hindi po siya patutungo sa lugar ng impyerno. Lahat po tayo patutungo sa lugar ng langit. Ang tanong, magkakasala ka pa rin ba hanggat buhay ka sa lupa? Yes, hanggat buhay tayo dito sa lupa, hanggat nakatira pa tayo dito sa katawang lupa natin, still magkakasala pa rin po tayo. Makakapag-commit pa rin po tayo ng kasalanan. Pero ang anak po ng Diyos kapag nagkakasala, humihingi po kagad siya ng tawad. Hindi siya masaya kapag nakakagawa ng kasalanan. Ang anak ng Diyos hindi pinagpaplanuhan ang paggawa ng kasalanan. Ang anak po ng Diyos, malungkot kapag nagkakasala, may kurot sa kanyang puso kapag nagkakasala. Unlike sa mga hindi anak ng Diyos, pinaplanuhan nila ang kasalanan, nagtatawanan sa kasalanan, walang hingi-hingi ng tawad sa kasalanan. Kung ikaw po ay anak ng Diyos at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, papaluin tayo ng Diyos. Palo, bilang anak, pinapalo po ang anak ng Diyos. Yung kung hindi anak, hindi pinapalo, bastardo. Bastardo ang tawag po doon. Hindi pinapalo. Pero kung ikaw ay anak, papaluin tayo ng Diyos. Ano po yung palo ng Diyos? Pwede pong mangyari sa ating buhay yung mga pangyayari